Yo, what's up mga boss? This is your kabayan po, Alfonso, here at Okanagan, British Columbia, Canada. Basic walk around tour po muna tayo. 2023 GMC Sierra 1500 Denali Package Turbo Diesel. Let's go! So ayun mga boss, start po muna tayo dito sa harap. 360 exterior body walk around po tayo. So bali ayun po yung front grille niya. So as you can see, meron po siya ditong camera. So meron siyang 360 camera po all sides. So bali apat siya. And then LED headlights, of course, LED running daylights. And then to makikita nyo po, these are the ultrasonic sensors for the track safety. And then ito po ang ating fog lamps. And then tow hooks. And then ito po kapag nandito kayo sa Canada sa malalamig na provinces, ang tawag po dyan ay black heater. So built-in na po siya. So para po ma-warm yung engine nyo. Kasi hindi nyo siya may start kapag masyadong nag-below freezing point po. So ayan po, exterior body muna tayo walk around. So 22-inch gorgeous alloy rims as you can see. And then turbocharged diesel po siya. Ayan po, 3-liter 6-cylinder. Ayan po yung isa sa kanyang mga cameras for 360. And push button entry. Ayan po. And then ito po yung blind spot monitor niya pag nagka-turn signal light kayo. Pag nagla-left right switch lanes. And then meron po siyang powered. Teka lang po So meron po siyang powered steps. Ayan po. So every time na mag-open kayo, yan, bukas po siya. Yan. Very nice. Okay, and then magsasara din po siya pagka yan. Kaso naka-remote start po kasi siya. Ayan. Kita niyo. Okay. Ayan po tayo sa likod. So ayan po. Meron din po siyang doon, camera sa taas kung makikita niya para nakikita niyo yung inyong bed. Ayan po siya. And of course, another camera here. Ito hindi ko po alam. So I'll double check po yan later on. And then comes na rin po siya ng trailer built-in hitch natin. Para if meron kayong mga trailer. And then of course 7-pin. There you go. And then this one's para po sa, I believe this is for camera po. Ayan po. Para may hook kayo. Okay. Very nice. And then ultrasonic sensors po ulit for safety. So Denali package po siya. 1500 Sierra. Ayan. So short box lang po siya ha. Ayan. Okay. And then after nito, start po tayo sa driver side for interior basic features. Start po tayo rito sa driver door mga boss. So wooden grain finish and then leather din po siya rito. Hindi siya more on plastic. Premium speaker, Bose speakers. Kung makikita nyo, 2 cup holders po dito. Big side pocket, another small side pocket here. Lock and unlock button. Of course, ang inyong memory seats control para makapag-setup kayo, makapag-program ng 2 different driver seats. Alright. And then Denali badging. Ito po ang inyong control sa inyong side mirror. Powered din po siya. And then ang inyong windows for all 4 windows. And then automatic, ano po siya, roll up and down. So 1 click. Ganun po siya. Okay. And then meron ka rin dito Denali na ano bang tawag dito? Parang kick plates. Ayan po. And then leather po ang ating interior, black interior. Powered po ang seats ng driver. So ito po ang ating pantaas, saka pambaba pala, saka pantaas, and then pam forward and then backwards. And then ito po yung likuran. Alright. And then ito po yung lumbar. Pwede nyo po yung taas baba para sa longer periods ng driving, less fatigue sa inyong lower backs or sa inyong back. Ayan po siya. And then of course, dito naman po sa left side, the back ng inyong steering wheel. Meron po tayong ibang buttons dito. Hindi ko po siya masyadong kabisado pero sabihin ko po yung as much as I know. So ito po mga automatic or itong 2 high, 4 high, 4 low. Yan po yung inyong sa wheels control, all-wheel drive, 4-wheel drive, 4x4, parang ganun po. And then electronic park and brake. Itong modes po kapag mayroon na kayong hinahatak. Ayan po yung logo niya. Makikita niyo. And then ito po mga brightness control po ng instrument cluster niyo. Yan. Bali naka-remote start po siya ngayon kaya wala tayong makita sa screen. Mamaya po papasok ako, upo ako, and then yung basic features din po, yung mga basic buttons na alam ko, introduce ko rin po sa inyo. And then makita nyo po itong HUD, ito po ay head-up display. So bali makikita nyo dyan sa taas, meron siyang ganito. And then ito po nagre-reflect siya sa windshield. Bali pag nagda-drive ka po, may nakikita ka information dito like speed limit mo, speedometer, mga ganun. Para po siyang
pinataas na instrument cluster nito para hindi ka na nagtitingin pababa. So pwede mo siyang ilagay doon. May mga basic information na pwede kang makita doon. Okay, and then ito po kung makikita nyo, usually yan ay automatic high beam. So ayan po yung kapag sa gabi lang, long drive kayo, gusto nyong naka high beam kayo para maliwanag. And then pag na-sense po ng vehicle nyo, may mga sensor po ito or cameras for safety na may meron kang kasalubong na may ilaw, bigla po siyang bababa. So para hindi ka na nag-low sa high beam manually. Alright, ito po is brightness. And then of course plus minus. Ito information, baka po yan yung parang settings nya. And then ito naman po ay yung pag-adjust ng inyong steering wheel. So bali telescopic siya, powered lang po ito. So pwede siyang yan taas nyo, ay tawag dito, i-push nyo tapos i-pull. And then ito yung pantaas saka pambaba. Yan, kung makikita nya. Mababa po siya. And then usually po itong mga to is paddle shifter. Tignan po natin mamaya. And then ito po minsan makakontrol yan sa volume. Para hindi ka na po masyado nagpipindot dun sa inyong tawag dito, sa inyong infotainment system or kung ano man po yung controls nyo doon. And then mamaya akyat po ako. So ayan po yung driver side natin. And then may side pocket din siya dito. And then mamaya po tignan natin yung center console nyo. Alright, so ayan po siya dito. Ano naman po tayo sa likod. So same lang po siya rito sa likod. May speaker ka po ulit, wooden grain finish. Wala ka lang pong buttons kasi nasa likod ka na, passenger. One cup holder, big side pocket, another small side pocket. Yan, ayan po ang inyong lakuran. So I think this is 60-40 po. Hindi ko lang po alam kung pababa siya or pataas. Mamaya tignan po natin. Oh, meron din siya. Surprise yun May side, meron din siyang pocket dun sa likod. Hindi ko po alam yun ngayon ko lang nakita. And then meron ka rin pong heated seats dito sa likod. Dalawa po siya. And then meron ka po nung old USB natin na port. And then yung bago natin. And then ito po yung mga vents nya para sa air. And then namaya ito po is cup holder usually. Yan, makita nyo. Okay. And then mamaya po akit tayo. Pwede na po ngayon pala. Yan. Para makita nyo kung paano yung pag nasa galing ka sa likod. Yan. Ito po, pindutan to ng headrest para mataas baba nyo. Yan. Okay. Ito po yung inyong gasoline tank. Oops, ano to? Hindi ko po alam yan. Baka kailangan mo lang tanggalin din. Okay. So kung mapapansin nyo po yung ibang mga gas cap, kapag nakalock po yung vehicle, kahit wala siyang pindutan yan, hindi nyo nabubuksan. So ganun po yung gawa ng mga bagong gas cap natin, capless kung tawagin. So ayan po yung bed. Alright. So I think po yung isa doon camera, tapos yung isa baka ilaw po para pag sa gabi, pag madilim. Okay po, buksan po natin ito. Paano ba ito buksan? Yung ayan, makikita nyo, ganyan po siya. And then meron siya rito 120 volts para sa inyong small power tools. Ayan po. And then nakaano na rin siya, may bed liner na rin. Para kahit basa po yung is hindi naapektuhan yung inyong likuran. And then Denali badging po ulit doon. Alright. Let's po siya ulit. Yan. Very nice. And then sa kabila po, same lang din po siya. Tignan nyo. Okay. So checkin ko po muna mamaya kung paano itinataas itong upuan dito. Or binababa. Hanapin ko po mamaya. Pero as what can I see here? Hindi po yata siya 60-40. Parang isang buo po yata. Hindi. 60-40 po. Ayan. Ito yung hati niya. So mamaya hanapin ko lang po kung saan yung niya para mataas ko to yung upuan niya. Pati yung kabila. Alright. Dito naman po tayo sa passenger side. So same po sa driver. Meron din pong wooden grain, Denali badging here. Of course, one button only. Bose speakers din po. 2 cup holders and big side pocket, small side pocket. Another handle here para po easy ang inyong pag-aakyat. And then ayan po ang inyong seat, dashboard. So usually ito is hindi nabubuksan So usually po yan ito
Pamaya po pagka na-unlock ko na yung remote start, pagka in-stop ko yung remote start niya, baka mabuksan natin. Ito po yung glove box. Very nice. Another side pocket there. And then powered din po ang inyong passenger. So same po ng control doon sa driver side. Okay. So ayun po mga bossing. Ano naman po tayo? Doon naman tayo sa ating technology. A little bit of basic information na alam natin. So ayun na po, dito na po tayo sa loob. So start po natin ang engine natin. So push button po siya. As long as na yung key fob po nasa inyo. Ayan po. Bali may control po siya. Ito po para sa likod, yung tawag dito yung sa trunk nyo. Bali yung door nya. Lock button, tawag dito unlock button, saka double click po yung kaninang ginawa ko sa umpisa ng video para mag remote start siya. So dito po sa BC, ang legal po, automatic siya lagi na 10 minutes lamang po ang kanyang idling time, ang pagtakbo ng remote start. And then usually pwede nyo siyang ulitin the second time around. Useful po siya kung sobrang init or sobrang lamig para mapalamig or mapainit nyo yung car mo. And then the second time around pwede mong gawin. And then the third time usually po yung mga car manufacturers, you need to drive the vehicle, it's part of safety. Okay, so start na po natin ang ating engine. And then press nyo lang po yung brake. And then this one. There you go. So ayun po siya. Touchscreen po for sure ito. And then naka digital screen po ang inyong instrument cluster there. And then dito po tayo sa center console. Ito po usually mga ganyang button yan po yung sa hauling. So meaning meron ka ng hatak-hatak na trailer sa likod. So yan, alamin na lang po natin kung para saan yung plus minus na yan. Saka ito po. So wala po kasi yung track, so hindi ko alam. Ay research ko pa po. First time ko pong tawag dito. Makagawa ng video ng GMC na ganito. Okay. And then as you can see ho, ito po pag ganyan, wireless charger yan. Ibig sabihin, so yung phone mo, lagay mo lang dyan, magcha-charge yan. And then 2 cup holders here. A little bit of, may mga coins ka siguro, anik-anik, pati dito. Okay, may side pocket po dyan. And then 2 USB ports, yung old po natin, saka yung bago. And then buksan natin, so malaki po yung ating center console. Ayan po siya. And then meron ka USB ports ulit dito. Ito naman po is usually tawag namin yan parang yung sa bahay po kasi dito ganyan yung mga saksakan, usually 3. Okay, usually yan yung tatawag natin na 110 volt o kaya yung house something, basta yun na po yun. So ayan po, and then ito pwede mong tanggalin pag di mo kailangan. So malaki po yung gitna niya. Okay, and then ayan po yung ilaw para pagka madilim. Okay, sara na po natin yan. And then of course sunroof. Usually dito po yung control niyan. Ayan, para bumukas sara siya. So bali sara ko na lang din po at gawa ng tawag dito. May pang sara niya. Yan. Gawa ng naulan po kasi na pa konti-konti. So bali ano pa po sa atin dito? Classified as winter pa rin pa, kung makikita nyo mayroon pa rin mga mangilan-ngilan na snow sa taas ng bundok. So ito po, dito po tayo sa harap. So ganito po ang kanyang shifting. So park, reverse, neutral, tapos drive. And then ito po usually low gear po yung mga ganyan. And then i-click nyo lang po ito para malipat nyo siya. So parang ganito lang po siya. Para punta sa reverse. Pag nag-reverse po makikita nyo 360 camera. Ayan po. Sa paligid. Kasi ito po yung inyong backup camera. So ipapark ko lang po siya. Ganyan. Para balik na siya sa dati. So isa po tayo sa harap. So ito po ang inyong push button start. And then ito ang inyong climate control. So dual po siya o baka multi temperature, baka meron din sa likod. And then ito po ang inyong pang adjust. Pwede nyo pong baguhin yan. Tanggalin nyo lang po yung sync para pwede kang may sariling temperature si Mr. or si Mrs. dito. Yan. So pag mainit po si Mrs., pwedeng malamig si Mrs. So kayo na po bahala mag-adjust. Ayan. And then cooled ventilated seats din po tayo, meaning cooled seats. Meron po siyang control kasi Denali package siya. Alam ko sa lower trim nila meron din. And then heated po yung likod, yung sandalan, kung yun lang ang gusto nyo. And then ito naman po pag gusto nyo heated parehas pati upuan. Okay? And then 3 levels po. Si passenger po meron din controls. Ayan. And then ang inyong air conditioning of course. And then ito po yung paglipat-lipat yun ng position ng inyong vents.
pwedeng tanggalin nyo. Ito papunta sa inyo sa paa, o kaya ito naman po yung sa taas. Ito po automatic yan kapag naka-max. Yan po yung tawag dito defrosting ano nyo. Kapag nagwi-winter kasi yung windshield po naka-IC para mas mabilis, o kaya nagda-drive kayo nagfa-foggy, yan po tanggalin nyo. Pwede nyo on-off na lang po dito. And then ito naman po ang inyong fan control. Yan, kung makikita nyo. Okay, ito pong rear para po mapainit yung likod. So lahat po ng windshield sa likod, yan may mga, kung makikita nyo, may mga Mercury. Yan. Hindi ko po alam kung nakikita nyo yung mga linya-linya. Okay, and then off ko na po yan at medyo mainit po. Pero mahangin po sa labas, saka medyo malamig pa ng konti. And then ito po is ang inyong lane assist. Nakikita naman po sa logo. Ito usually safety rin po ito eh. Kapag naka-park ka, hindi, yung iba po yung ibang cars, hindi ko po alam kung itong truck na to parehas. So usually pag naka-park ka, safety po pag may kids kayo sa likod, hindi nila mabuksan yung likod. Parang ganyan po yan. O kaya i-alarm ka niya na may merong tawag dito vehicle sa likod mo. Kunyari nag-park ka sa shoulder ng mga highway. And then ito po is yung mga tawag dito automatic ano po ito idle stop and go, parang ganon. So ginagawa po yan, pwede mo po i-turn on or turn off, depende sa'yo. Sa mga city po kasi useful siya. So meaning kapag po naka full stop ka, automatic yung engine na mamatay. And then the moment na tapakan mo ulit yung gas, takbo ulit yung car mo. So pwede mo naman po yan i-turn off, depende sa kagustuhan ng driver. And then ito po ang control mo sa open saka ano ng trunk mo. Okay, pag nandito ka po sa loob. Hazard po, automatic na yan. Laging dalawa natin. Ito nyo, so yung 2 lights sa harap saka 2 lights sa likod. And then ito po is yung traction control. Ito po is usually ang meaning niyan is like yung downhill control or hill descent control. Ito po sa lahat ng windows yata po. Yan. Tama po, para may baba mo. Yan, sabay. And then pwede mo rin siya itaas. Para sa all 4 windows pala may baba. Wala pala siyang taas, tawag dito. Kailangan mo siya itaas dito, manual. Ayan, kung makikita nyo. Pati yan. Okay. And then usually ang ating headliner po, yan. Usually pag binuksan mo, automatic na yan, may ilaw na yan dito. Yan, kita nyo po, miliwanag siya. So ako po yan. Very nice. Yan po. And then sa taas po, yan. Sa GM po kasi ganyan sila, meron silang SOS. If ever may mangyari, wag naman sana, no? Pwede kang makipag-usap dyan direkta sa mga agent. Kung ano nangyari, tanungin kayo, kailangan nyo rescue, parang gano'n. Itong OnStar, I think ito po yung parang kanilang connection through smartphone, kung hindi ako nagkakamali. And then ito po is hindi ko po alam kung para saan to eh. So parang ganoon din po siguro yan, parang SOS. So i-correct nyo na lang po ako sa comment section kung ano naman po yan. Try ko rin po i-research. Alright? And then ito po yung logo, ibig sabihin hindi activated yung airbag yung sa passenger nyo. Wala naman po nakaupo eh. So kapag naka-seatbelt, naka-on yan, may mali. Parang ganoon siya. And then ito yung sa inyo kanina, sa sunroof control natin. And then usually, ito naman po, usually yan sa bahay yan. Yung mga may garage, pwede nyo siyang i-connecta. Hindi ako nagkakamali, yan po ang purpose niya. And then yung kanyang ilaw, yan po siya. Sa gabi pag madilim, turn on and off nyo lang po. And then ito naman po yung activation niya ng pag naka-close yung door nyo or naka-open, mag-activate yung ilaw sa loob. Yan. Very nice. And then rear view po, as I can see po, Denali package siya, may mga buttons din siya sa ilalim. So ito po is automatic yan, nagdidim. Kapag ka po gabi, tapos nasisinag kayo doon sa likuran ng ilaw. So ayan po. So ayan po ang inyong infotainment system niya. So touchscreen for sure. So sampulan po natin. Yan, ganyan, okay. So touchscreen po siya. I-home button po natin. At wala tayong masyadong alam. So may built-in Alexa siya. Yan, may siyang Wi-Fi hotspot. And then yan yung sa trailer nyo pag naghahatak na kayo. Actually hindi ako masyadong familiar dito, so pinakikita ko lang po sa inyo. And then for sure meron yung meron siyang yan. So navigation, of course, Google Play Store, Google Assistant, and then yung cameras. And then once activated, may connected ka na siguro, I'm pretty sure wireless yan, Apple CarPlay saka Android Auto. So pag navigation, so ganyan siya.
So dismiss ko na lang. So baka kailangan mo lang siyang dismiss natin yan. Okay? And then ito may analog kasi for sure yan nababago naman po ito yung setup ng screen niya. Okay? So ito naman po ang ating steering wheel. Makikita nyo. So ito po ang inyong heated steering wheel control. Cruise control po yan. And then ang inyong pag-set, yung speed nyo po. Kunyari long trips kayo, gusto nyo 80 or 100 kilometers per hour lang tayo. I-set up nyo lang po. Cruise control on and then set. And then nasa sa inyo na mag plus minus kayo. Okay? Ito, hindi ko po sure pero tingin ko ito ang logo nila sa kanilang adaptive cruise control, which is yun po yung nasa-set up nyo po yung distance ng car sa harapan ninyo. Hindi ako nagkakamali, ito rin yung sa kanila. So meaning, kasi po pag nag-cruise control ka, nag-brake ka or cancel mo, isi-set mo na naman siya. So usually po pag long trips nakakapagod po yung ganon. So ang mga cars po na may ganon, nakakatulong siya para pag yung sasakyan na nasa harap mo nag-minor, may minor din po yung sasakyan mo, babagal din siya. And then maya pag nag-speed up ulit sila, speed up ulit yung car mo according nyo sa speed limit na isinet mo para hindi ka po laging nagsiset up. And then for sure pag may minus sa plus, paddle shifter po yan. So meaning pwede mo rin siyang kontrolin para siyang CVT or manual transmission, semi-automatic kumbaga. Alright, and then ayan po ang inyong instrument cluster dito, yung screen. And then pag may head-up display po, so may makikita kayo dyan. Kaso ngayon kasi hindi tayo nagdadrive, try natin i-activate kung sakali. So wala po akong nakikita. So usually ayan po, napapansin nyo na po. Ayan. So pag tumatakbo ka po, yung speedometer niya nandyan. May iba pang information na pwede ka ilagay, pwede mo rin i-cancel. Tapos ito yung height po, nakokontrol din siya. Kung naiilang ka pwede mo ibaba, or hindi mo nakikita pwede mo itaas. So ayan, nakikita niyo po may speedometer na nakalabas. Ayan po. Yun. Okay. So ayan po yung head-up display niya na nagre-reflect. Okay. So ayan po yung mga vents ninyo. So wooden grain finish din po. Ito po yung kanina hindi natin mabuksan pero for sure to nabubuksan ito Ayun. Ano lang naman po yan. Usually lalagyanan lang din, packet lang din po yan. Okay. And then I think pretty much it na po Yung sa likod po nagawa na rin po natin. So I think overall nagawa naman na po na. Yung iba po hindi ko na ma-discuss, gawa ng masyado na siyang yung technology ng car itself. Okay? And then ngayon makita nyo yung mga logo, naka 2-wheel drive siya. And then activated yung kanyang mga ibang safety like yung lane assist, parang ganyan. And then makikita nyo rin po, ito yung inyong odometer. Ito po inyong RPM, yung revolution per minute. Oh, kailangan na rin change yung oil. And then yung speedometer. Okay. So range nyo po. So kulang na ng gas, kailangan na ito lagyan ng gas. Hindi, puno siya. Ayun pa, mali ako. So 649 kilometers yung yung range niya. So ayun pa lang yung nababawas. And then yan po, pag may mga arrow na ganyan, so nandiyan po yung inyong gas tank, yung cap. And then temperature ng inyong engine. So okay po tayo. So ito naman po ang under the hood natin. So makikita nyo yan, Duramax diesel po siya. Nung binasa ko po ang information, so 3 liter turbocharged diesel, 6 cylinders po. So ayan po. So ang inyong lingkod po ay hindi mekaniko, so wala po akong masyadong alam dyan. Gusto ko lang po ipakita rin sa inyo kung paano yung setup. Alright. So ayun po mga kabayan, dyan po nagtatapos ang ating basic walk around tour nitong 2023 GMC 1500 Sierra turbocharged diesel Denali package. So hanggang sa muli po natin pagkikita, ito po ang inyong kabayan Alfonso dito po sa Okanagan, British Columbia, Canada. Bye bye!